magandang araw mga kateknik. Yan. Okay, ang hawak ko ngayon dito ay yung ating lavender na Brahma. Yan. So ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo yung presyo ng ating mga breeder. Ayan. Kung bakit mahal yung ating sisiw at mas mataas pa siya sa presyo ng ibang hayop, no? Yan. So, kung bakit mahal ang ating mga sisiw. So, una, ang hawak ko dito ay ang ating lavender na Brahma, no? Yan. So, itong lavender na Brahma ay ang aking top 2 sa mahal ko na klase ng manok, no? Top 2 pa lang to, hindi pa ito yung top 1. So, ito ay nagkakahalaga ng etong ganito kalaki ay 1 year old ko siya nabili. Nagkakahalaga po siya ng 7,000 pesos. Galing siyang Batangas. Gumastos ako sa kanya ng shipping fee na almost 2,500. Almost 10,000 pesos ko siya nabili. Ang gastos ko pala kasama ang shipping fee, no? Ayan. So, ganito naman. Okay naman. Maganda yung kanya quality. Yan. Okay yan. Okay. So, rare ang kulay niya kasi lavender siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, madalang kang makakita ng ganitong kulay ng manok. Ayan. So, ang sisiw po nito ay nagkakahalaga po. Ang days old niya ay nasa 500 pesos ang bigay ko. Ano? Tapos, ang 1 month old niya ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So, sa ngayon, may promo ako. Nagbibigay ako ng promo. Halimbawa, bumili ka ng 10 piraso na sisiw, may libre kang isa. O kaya, kung per piraso naman ang iyong bibilhin, nagbibigay ako ng promo na 3 months and below, less 10%, at sa 4 months above naman, ay nagbibigay naman ako ng 20% off, no? Yan. So, ito. So, 7,000 pesos ang pagkakabili ko plus shipping fee na 2,500. Kulang-kulang 10,000 pesos ang nagastos ko sa kanya para lang madala dito sa Romblon. So, ito naman yung ating hen ng ating Brahma. Dark blue siya. Mukha siyang black. Dark blue. Yan. Quality pa rin yung kanyang pagkabalahibo, no? Yung pagka-breed niya. Quality pa din. So, ito naman ay ang aking top 3 sa pinakamahal ko na bili na klase ng manok, no? So, ito po ay nagkakalaga ng 5,000 pesos. Tapos, gumastos pa rin ako sa shipping fee ng almost 2,500. So, pumapatak po na kulang-kulang 8,000 pesos yung nagastos natin para lang madala sa Romblon ito. So, sa total, ang ating breeder ng Brahma ay 10,000 at saka 8,000. So, 18,000 pesos yung ating nagastos para makapag-produce tayo ng sisiw. So, hindi pa kasama dun yung ating expenses. Ang mga expenses natin dyan, yung kanilang bakuna, vitamins, at saka yung pinakamahal nating gasto sa patoka. Yan. So, ito ay nasa 6 months na to sa akin, no? Araw-araw pa rin siya nangingitlog. Yun ang maganda sa kanya. Siguro hindi ko pa nakikita yung problema na sobrang dami niya mangitlog. Yan. Kasi pag daming mangitlog ng isang inahin, mas maaga siya ikal. Yan. Ang kal, ang tawag sa mga manok na mahina na mangitlog or hindi na nangingitlog or mahina na yung quality ng kanilang itlog. So, ito, malaki pa rin to para sa inahin, no? Yan, malaki siya. Mapapansin nyo, malaki pa rin na inahin, no? Yan. So, ito ang ating top 3 sa pinakamahal nating manok. Yan. So, nakita nyo na yung ating top 2 at top 3. Hindi ko na sinama yung top 4 at saka top 5 at saka top 6 na. Pero halos magkakapresyo na sila kasi nabili ko yung iba na 5,000 din, ganyan.
Pero ito, ang ating top 1, no? Ayan. Ito, ganito siya kalaki. Top 1 natin, ang Jersey Giant natin. 6 months old na ito, pero ito po ay nagkakahalaga na ngayon ng 25,000 pesos ang isa na. Yan. So, yung dalawa, ang pares ay nasa 50,000 pesos na, no? Sa iba, mas mahal pa siya, no? Kung bibilihin niyo. Yan. Tapos, syempre, yung ating shipping fee. Yan. Gumastos. Ito, kung makakak na siya, malapit na siyang maka-itlog. Pero hindi pa natin ilalagay sa incubator since masyado siya pang bata, no? Nasa 6 months old pa lang ito, guys, pero sobrang laki na. Yan. Siguro ito, nagtitimbang na ito, naglalaro ng timbang niya sa 2.5 to 3 kilos, no? Yan. So, bakit mahal yung ating mga sisiw? Yan. So, tingnan nyo na lang, guys, kung kasi ang binibili niyo sa akin ay hindi naman yung yung per kilo, no. Kaya syempre hindi mahal. Kasi kung per kilo lang, nasa 200 to 300 per kilo lang ang manok. Ang binibili niyo po sa akin ay yung ating lahi ng manok, no. Yan. Tulad po nung ating Brahma. Yan. So gumastos tayo ng sobra 18,000 para madala yun dito sa Romblon kasi quality naman yun, no. Kaya ganon din mahal yung sa sisiw niya. Hindi ko naman sa binabawi, pero mababawi niyo naman siya kasi ang negosyo po ay isa din niyang sugal, no. Kaya kahit ako po nakaka-experience po din ako ng pagkalugi. Halimbawa, tulad na lang po dun sa ating unang naranasan na pagkalugi sa ating Brahma. Nalugi po tayo doon yung pagbili natin ng black na Brahma, no? Pares siya, gumastos tayo doon ng mahigit na 15,000 pero namatay siya sa biyahe. Yan. So 15,000, nalugi agad ako. Hindi ko siya nahawakan yung manok na yun. Biyahe pa lang, namatay na. No? Yan. So night stroke siya. Tapos ang pangalawa natin pagkalugi do sa Rhode Island Red na una natin binili doon sa D853 ng Dominant CC. Ang pagkakabili ko naman po doon ay nasa 7,000 kasama na po ang shipping fee. So ang pakinabangan ko lang po sa kanya ay nasa 500 to 1,000 pesos kasi namatay siya agad. After 1 month ko siya binili. So nakapagpasisiw naman po tayo ng ilan, siguro nasa 4 hanggang 6 na piraso lang. Tapos naibenta naman natin yung iba nandyan pa, hindi pa rin nabibili. So yun. So gumastos tayo ng 7,000, nakabenta tayo ng 500 lang, tapos namatay na. So lugi tayo ng 6,500. So yan yung mga example pa lang ng ating mga pagkalugi. So dun sa Brahma natin, hindi pa rin natin nababawi yung ating puhunan doon na 18,000 plus yung expenses. Kasi ang mga nabenta ko pa lang doon nasa 10 piraso pa lang. So 10,000 pesos pa lang yun. Pero kung mabibili yung mga sisiw natin dito ng Brahma ay tubo na rin tayo, no? Since marami na tayong mga manok diyan at saka mga sisiw. So yun yung pinakatubo na natin. Tapos dito naman sa ating Jersey Giant, kung anuhin nyo, nasa 6,000 pesos po ang 1 month old. So ibebenta ko po ito ng 3,000 po ang day old. Kaya lang masyadong risky kapag sisiw pa lang, no, ang bibilhin nyo. Pero nabubuhay naman po siya. Pagalingan lang talaga mag-alaga. Tulad nito, sisiw ko ito binili or 1 month old, kaya mas nakamura ako. So lumipas ang mga buwan, mataas na ang presyo niya. Nasa 25,000 each na. So ganun, para po mabawi ko at magtuloy-tuloy ang ating negosyo, kailangan ko pong magbenta ng hindi naman mahal, tama lang. So yun. Kasi po ang target ko dito sa aking manukan ay quality na mga lahi ng manok. Hindi po ako bumibili ng mga
Kasi yung halimbawa, yung pure, hindi sapat kasi ang pagiging pure para masabi na maganda ang karakteristik. Dapat po talaga selection ang pinagdaanan na process ng breeding, no? Hindi sapat yung kumuha ka ng isang pure na pares, tapos pinag-breed mo, hindi po sapat yun para ano. Kasi may mga tinatawag po tayo na F1, F2, tapos may superior, may inferior, no? So yung atin po dito, from parent stock po talaga yun, kaya ang mga sisiw po niya ay mga F1 superior talaga. Mas maganda po siya, matatanungin niyo po ako sa mga pure, kasi may mga nagbebenta po kasi na mura lang, kasi yung malalaki na farm, yan, kaya po nila mag-release ng mga tig 100 pesos na sisiw. Pero sa atin po kasi isa lang ang ating breeder, malulugi po tayo nun pag binaba pa natin sa 150 pesos ang day old. Yan. Konti lang naman po ang diferensya, since at saka depende rin po kasi yan sa lugar na dito po kasi sa atin medyo mataas ang presyo ng feeds. So, sasabihin niya naman, baka hindi pa naman kumakain ng feeds yung sisiw eh. Kasi pinapakain po rin natin yung yung kanilang parents. Dumadaan yung araw na hindi sila nangingitlog, kasama po yun sa expenses sa sisiw. So, yun. So, sana naliwanagan kayo lahat kung bakit mahal yung bentahan ng ating sisiw. Para sa akin, hindi siya mahal eh. Mataas ang presyo, pero hindi po siya mahal. Kasi po, ang binabayaran niyo po sa akin ay quality ng Yun lang. Bye-bye.